Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. No, alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. Ako, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nagkausap. No, alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. Bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nagkausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung nag-last na pag-usap mo ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Marcos. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Thank you. Kontrolado man unta ma'am, niya na may order ang sheriff na ikundo. Sa sheriff. Dito sa proteksyon na namo. Dali, sir. Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. No, alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. If you noticed po noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo, BBM. And kung nakikita ninyo sa mga footage, kapag merong rally, magkatabi kami. Minsan nagtatawanan kami kasi merong mga private jokes between me and him. And noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka dahil there's a certain segment of the female population that is attracted to power and men in power. Diba, Governor Albano? So I told him na mag-ingat ka kasi madadagdagan ang mga anak mo kung hindi ka mag-ingat. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want
you all to know, mahal ko si Apo BBM. Starting today, ang tagline ng OVP is, Drag me to hell. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Ako, gusto ko ang galing ng ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nagkausap. Kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung last na pag-usap niyo? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, do you think Marcos. kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Thank you. Kontrolado man unta ma'am, niya na may order ang sheriff na ikundo. Sa sheriff. Kita ang sheriff. Proteksyon na lang naman. Thank you, sir. Hindi ko na ituloy ito. Good morning po, Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi niya, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Sana tayo? Yes, sir. Can you substantiate your claim na hindi marunong maging presidente? Presidente na nakaupo ngayon. You mentioned na hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, I'm genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. And there was a lot of negotiating and there was a lot of
political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Punahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, Kung sa conversation yes. that Senator Marcos happened, yung sinabi mo na itatapon yung Just a very quick follow-up. Ito conversation happened between you and Senator Amy na you mentioned na tatapon. Hindi kasi conversation yun eh, group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, puhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun sa West Philippine Sea, yan tatay ninyo. Okay, so, pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Oh. Ma'am, Kelly Cordero po from Bongo Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung irarank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Walang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. What's follow-up? Ma'am, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he ran for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. As Yes. running? Oo.
Sa kanya or sa tao? Sa kanya po, nung nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na, pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Parang yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they once a weekend, ma'am. Wait lang. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Balikan ko lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Leni Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Leni kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oh! Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budget hearing, ako na lang man isa naiiwan dito. Ako na lang isa naiiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama niyan sila lahat. I think, di sila ganahan siguro sa kuha, tingalig di sila ganahan sa kuha. Nga na maginong mga insecure. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is Drag me to hell. Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. No, alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. Ako, gusto ko, ang galing na ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami